Magandang araw po sa lahat ng ating New Dream members at spiritual family. Kamusta po kayong lahat ngayon sa panahon ng pandemyang ito? Na-miss nyo na po ba ang ating simbahan? Na-miss nyo na po ba ang sumamba sa loob ng ating New Dream Church? Opo, alam ko nami-miss nyo ng lahat. Ngayong araw ay makakapanayan po natin ang isa sa ating mga miyembro upang mapakinggan ang kanyang testimonya kung paanong binago ng ating makapangyarihang Diyos ang kanyang buhay at ng kanilang pamilya. Ngayon, tingnan po natin. Handa na po ba kayong makinig lahat? Ngayon ay narito tayo sa bahay ni Ate Maricon upang malaman kung ano nga ba ang testimonya niya at kung paano binago ng Diyos ang buhay niya. Kaya tara na po, pakinig na po tayo sa buhay ni Ate Maricon. Ngayon po ay narito tayo sa tahanan ng ating miyembro. At kikilalanin po natin siya. Narito po ngayon sa aking tabi si Ate Maricon. Unang tanong po para sa inyo. Paano po kayo nagsimulang umattend sa New Dream Church? Una po ako nagsimulang umattend sa New Dream Church ay niyakag po ako ng aking mga hipag na si Ate Nancy, si Ate Jenny, tsaka si Ate Ami. Nung umpisa po ay ako pong sumimba kasi sa isip ko nga po ay may sarili na kaming relihiyon. Pero nung malaon nga, nainganyo yung mga anak ko na sumimba at linggo-linggo nga ay kusa na silang nagbibihis. At nainganyo na rin sila na magsimba, kaya sabi ko, bakit hindi ko naman subukan? Kaya hanggang sa tuloy-tuloy na akong nagsimba at linggo-linggo nga ay magkasama na kami ng mga anak ko na sumimba sa New Dream Church. Ayan, sobrang magandang start naman po pala. At sa ilang taon po na pagsimba nyo po sa New Dream Church, paano po nabago ang buhay nyo at ng inyong pamilya? Sa aming pamilya, una sa akin, malaki talaga yung pinagbago at marami din. Kasi dito sa bahay, ako ang mga kakilala ko lang ay mga kapitbahay ko, kamag-anak ng asawa ko, at saka mga kalapit lang dito sa amin. Pero nang nagsimula po akong naging member ng New Dream Church, hindi lang basta kaibigan, hindi lang basta pamilya o kakilala ang nagkaroon ako, kundi spiritual na kaibigan at pamilya na naging kasama ko na rin sa araw-araw. At saka yung sa pamilya namin, nagkaroon kami ng mas matibay at mas malalim na samahan sa aking mga anak at sa aking asawa. Ayan. So, sobrang inspiring naman po ng story nyo. So, eto po yung tanong ko sa inyo. Ano po yung paborito nyong Bible verse? Sa akin, yung pinaka-paborito kong Bible verse ay, eto, babasahin ko na lang siya. Ang pinaka-angkop po sa akin na Bible verse ay Filipos 4, verse 6 to 7. Ang sabi po ay, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Sa akin po, na-i-apply ko talaga to sa aming pamumuhay at sa sarili ko, sa aming pamilya. Kasi minsan, sa araw-araw nating pamumuhay, hindi talaga mawala yung mga problema, mga pagsubok. Pero sabi nga dito sa verse na to, kapag tayo ay nananalangin ng may pasasalamat, yung mga pagsubok natin, ipagpasalamat natin, binibigyan talaga tayo ng Diyos ng iba yung lakas, ng kapanatagan, at saka sinasamahan niya talaga tayo upang mapagtagumpayan natin ang ating mga problema at mga pagsubok na kinakarap natin sa ating buhay. Ayan, sobrang na-inspire po kami sa Bible verse nyo. Ngayon po, meron po kaming katanungan para kay Mariel na isa sa pinaka-active na junior club ng ating simbahan. Ayan, so Mariel, ano yung pinaka-paborito mong Christian song? Ang paborito ko pong kanta sa ating simbahan ay Ang Diyos ay may paraan. Bakit ito yung paborito mo? Dahil yung sa pinapahayag sa mga lyrics, pinapakita or naramdaman ko na kahit hindi natin nakikita yung Panginoon or hindi natin nakikita yung mga ginagawa niya sa atin, ay pinaparamdam pa din yung pagmamahal at yung pagtulong niya sa atin kahit na may makasalanan tayo, at
nagawa siya ng maraming magandang plano para sa atin. Ayan. So, maaari ka bang tumugtog para sa amin? Sige po. Sa mga kabiguan, gumagawa ng paraan na di natin nakikita. Siya'y aking gabay, katabi ko tanungan sa pag-ibig at kalakasan. Siya'y gumagawa ng kapalaran. Very inspiring song. Ayan, sobrang sana panghawakan mo yung kanta na yan sa buhay mo. At yung pinakahuli po nating tanong, ano po yung pinakamalaking prayer request nyo sa inyong buhay? Sa ngayon, ang pinakamalaking prayer request ko para sa amin ay una para sa aking pananampalataya. Sa pananampalataya ng buo kong pamilya, kasama yung aking mga anak, na sana ay patuloy na lumago, lumakas at mas maging matibay pa sa paglipas ng mga panahon. Pangalawa, para sa buong mundo, sa lahat ng tao na sana ay matapos na yung pandemya ito para bumalik na sa normal ang ating mga buhay at ang mga hanap buhay natin ay maging maayos na. Pangatlo po ay para sa asawa ko na sana po ay makasama na po namin siya sa aming pananampalataya, makasama na namin siya na magsamba at maging member ng ating New Dream Church. Yun po ang aking pinakamalaking prayer request po sa kanya. Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa amin, Ate Maricon. Ayan, so, ngayon po makikita ng buong mundo kung gaano ka-inspiring yung storya ng buhay mo. Maraming salamat po muli. Thank you din. Salamat!